Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ang ibabahagi naman natin sa inyo ngayon ay tungkol naman sa isang Android TV box, okay, or internet box. So sa mga hindi pa nakakaalam kung ano to at kung saan to ginagamit, okay, so ginagamit po natin to para sa mga lumang TV natin na hindi pa siya internet ready or hindi pa mga smart TV. Katulad no lang ng mga CRT TV natin, yung mga kuba o kaya yung mga plasma, LCD o anong pang mga lumang TV natin na hindi pa siya internet ready. So ito yung ginagamit para makapag-access tayo sa internet, itong TV box na to. So itong modelo na to na MXQ 5G Pro ay medyo matagal na rin. So ang sakit na lumalabas nito kapag matagal na natin ginagamit ay ang madalas talaga naghahang siya. Kapag ginagamit mo siya, naghahang, tapos minsan nag-i-slow mo yung palabas, matagal lumabas yung display. So maraming mga problema na naglalabasan kapag matagal na. So ano bang ginagawa sa mga ganung problema? So kapag nagre-repair kami ng mga ganito, ay hindi mo na namin binubuksan kaagad sa loob. Okay? So meron kasi itong reset button na nakatago. Kailangan muna natin siyang i-hard reset. So saan ba siya makikita yung reset button? Ayan. So wala ka namang makikitang reset button dito. Okay? So wala. Dito wala din. Wala. Sa likod wala. Dito wala. So yung reset button nito nandyan sa dalawang butas na magkatabi. So ito yung SPDEF. Tapos ito naman yung audio video output. Okay, so dalawa yung source ng sound sa picture natin. Yung HDMI, tapos yung audio video output. So kung yung mga lumang TV natin, katulad lang ng CRT, sigurado wala tayong HDMI. Ginagamit natin dito. Okay? So baka mamaya, kapag nagka-problema at sinasabi nyo, saan pwedeng tusukin, isa lang naman yung butas. Okay? Dahil may nakasaksak dyan. Okay, andyan siya. Yan, nakasaksak dyan. So tanggalin muna natin yung nakasaksak dito. Ayan. Bago natin pasukin dito yung butas. Okay, so pwede natin gamitan siya ng toothpick. Okay, pakinggan nyo, itutulak natin sa loob. Ayan. Ayan, so ayan o, kung narinig nyo. Okay, yan yung kanyang switch sa loob. So ngayon, pag tinulak mo yan, pag pinupush mo yan, huwag mong bitawan. Hold mo lang ng mga ilang segundo. Okay? Tapos, ibalik mo yung tinanggal nyo dito para makita mo yung tinatawag na recovery file doon sa iyong TV. Okay? So sa iba naman, hindi na kailangan. Kung ginagamit mo naman ay ayan yung HDMI cable. So pag makita mo na yun doon, yung lumalabas na yung mga recovery file, ano na nakasulat kung ano yung gusto mo. Gusto mo siyang i-upgrade, gusto mo siyang i-factory reset. So nandoon na lahat. Okay? So yun yung mga inuuna muna namin kapag nakakapag-encounter kami ng mga ganung trouble. So kapag hindi nadadala sa hard reset, so binubuksan na namin to. Tinitingnan namin sa loob. So ngayon, bubuksan natin para makita nyo kung ano nga ba yung reset button na yun at kung saan siya nakapwesto. So sa pagbukas nito, tanggalin lang natin yung ito. Meron siyang 4 na rubber footing. Okay, ito yung kanyang mga rubber footing. Ayan. Tapos, meron siyang mga maliliit na screws sa ilalim. Tanggalin natin yan.
So, paalala lang hindi po sa lahat ng pagkakataon na nakukuha sa hard reset. Meron ding hindi kasi minsan yung talaga yung mga chips sa loob ay talagang bumigay na. Kaya wala na, kailangan talaga papalitan na ng board. O kaya kung may pamalit kang chips, so po pwede. So yan siya. Okay, tanggalin natin. Ito lang yung board Ayan, maliit lang. Yan siya, okay. So ito yung kanyang switch na maliit. Yan yung kulay puti. Okay, kapag tinusok natin to, lalampas yan doon sa butas yung kanyang ayan Okay. Yan. So yan lang yung laman sa loob. Okay, so tingnan nyo ng maigi. So wala namang ibang kapisa-piyesa. So katulad nito, malalaman mo naman kung may problema na kapag hindi nadadala sa hard reset. Tapos isa sa mga parts dito yung medyo nag-o-overheat na siya. So malamang nasa 50% na chips na yung problema. Pero kung may pamalit ka naman, okay? So pwede. Ayan. Okay, so ito lang yung loob. Ito yung ito yung reset button na nakatago na nasa likod ng audio video output. Ayan siya. Kung saan tinutusok natin. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo. So maraming salamat. God bless at bye-bye.